Amen. So praise God. And bilang panimulaan, let us bow our heads and let us pray. Panginoon, salamat po Diyos sa araw na ito. Salamat sa mga kapatiran ko na nandito, sa mga kapatid ko namin na patuloy na lumalapit at tumutulog sa inyo, Panginoon. Nalangin po namin, samahan mo po kami sa ang gagawin sa araw na ito. Magbunaw Diyos, pagkawalan mo kami sa mga pagkakamali at pagkakasala na nagawa po namin sa isip, sa salita at sa gawa. Lamang nakikita mo Diyos ang aming nagagawa sa bawat kami. Lord, paging marapatin mo kami ay lumapit at mulog sa inyo, hinati ang aming mga kapuli at pagsamba para sa inyo. At sa aming pagbubulay-bulay at pakikinig ng mga salita, give us the wisdom, knowledge, and understanding sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa matuturo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, kalakawan ko natin ng Diyos sa mga ito. Kumusta po kayo lahat? Sa biyaya ni Lord, okay. That's good. So last Sunday mo, hindi tayo nakapag-usap-usap sa pusa. Dahil sa mga kaganapan, at nawa ang Diyos patuloy ang turo sa atin, sa ating mga tahanan, sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng ating mga Biblia. So sino po ang nagbabasa ng Biblia dito sa bahay po natin? At nawa yung mga templates na mga ganito ay inuuwi po natin at binabasa rin po sa bahay natin. Amen? So our topic for today is God's Word in your life. The power of God's Word. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi po ng kapitbahay. Kung makapangyarihan yung mga salita ng kapitbahay, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Kung makapangyarihan ang salita ng mga nanay natin noon, kapag nagagalit na yung mga nanay natin, nanginginig na yung mga tuhod natin, ewan ko lang sa inyo, pero ako gano'n eh. Lalo na yung lolo ko, gano'n eh. Kapag galit na yung lolo ko, magtago ka na. So gano'n, kung makapangyarihan ang salita nila, kapag kasuligaw na sila ay kakalang susunod, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? The power of God's Word. Jeremiah chapter 23, verse 29, it says there, kung meron tayo ng mga ganito, no? Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. So, ang salita ng Diyos ay katulad ng hammer that will break your heart. Masasaktan ka kapag ka naririnig mo yung mga pagkakamali mo na hindi naman alam ni Pastor at masasabi ni Pastor sa pulpit. No? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi ang salita ni Pastor. Dahil ang salita ng Diyos. No? Na kapag sinabi ni Pastor na ganito, magbago ka na sa ginagawa mo at natamaan ka, ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasabi sa'yo. Yes. Ganun kakapangyarihan ng Diyos. Na kung minsan ang ministry interpret ng mga members, para sabihin, ganun mo sa pastor. Sabi nila po yung pinakakamaan nila. Paano kaya na nalaman mo? Alam kasi ng Diyos. Sabi pa nga dito, like a hammer that breaks a rock. Ang kasalanan mo kasi, kapag tumagal yan sa puso mo, kapag tumapit yan, ang hirap niyang tanggalin sa sarili mo lang. No? Ayoko na gawin ko, ayoko nang magkasala pang muli. Pero mamaya lang, nagkasala na. Ayoko nang uminom. Ano ka naman mabubuhay kung di kayo inom ng tubig? Hindi na ako magpapakalasing. Pero pagdaan mo, pag-uwi mo mamaya, may nadaanan kang nagiinuman, mga kumpari mo nandun, mga kumari mo, isang tagay lang, wala na. No?
Ayoko nang magsinungaling. Ayoko nang magnakaw. Sige, dito yung mga nagnanakaw. Nagnanakaw ng oras. Maraming, no? Yung pagnanakaw. Hindi lang yan sa pera. Hindi lang yan sa, minsan ninanakawan din natin ng Diyos. Sa oras, sa panahon, para sa Panginoon, pero ninanakaw natin para sa sarili natin. Mamaya ka na, Lord. Mamaya na ako bagsak. Hanggang sa nakatulog na. Mamaya na ako mag-pray. Sigamo na ako. Pagod. Nakatulog. Wala na. Hindi na sila nakapag-usap. So, ganon. Ang salita ng Diyos, it's like a hammer na mag-break o ano? Tagalog sa break? Makakasira, makakadurog ng bato. Ganun din ang salita ng Diyos. Nakakadurog ng mga kasalanan natin. Nakakapagbigay sa atin ng pagmumuni-muni. Ay, ano yung pala yung ating ginagawa? Ay, mali pala yung ginagawa nila, no, kapatid. Nakita ko sa nakaraan. Mali pala yun. So, ito yung salita ng Panginoon. John chapter 6, verse 63. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yung sinasabi ng Juan, sinasabi ng Diyos sa atin, na ang mga salita niya ay bibigay buhay. Doon sa mga nawawalan ng pag-asa, bibigay ng pag-asa. Doon sa nawawalan ng pera, babalik yun. Yes. Alam niyo ba ang mga nawawala kapag hinahanap ay hindi mo mahahanap? Ay, tama. At pag hindi mo na hinanap, Nandiyan kusa na lang siya nagpapakita. Amen? Naranasan niyo ba yun? May hinahanap ka? Hindi makita. Saan yung supply ko? Ano yung kanina eh? Parang sa ulo niya na. Sa ulo. Madalas tayong gano'n. Ano ba? Nasaan yung salamin ko? Diba sa ulo? Yung pala sa ulo nila. Dito sa... O kaya nasa ako, nandito lang pala. Ayun, ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu nagbibigay buhay sa atin. When Jesus Christ, nung bumalik siya sa langit, ang pangako niya ay bibigyan tayo ng gabay, which is the Holy Spirit. Amen. And always ask the Spirit to guide us, no? To protect us. Kasi ang Diyos, titignan lang tayo. Titignan na lang kung anong gagawin. Ang magtuturo sa atin, yung banal na Espiritu. Amen. No? Kaya masabi, God look unto me. And Spirit is helping. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Yun yung, kumbaga, gawain ng banal na Espiritu. Ang mag-guide sa atin, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, don't grieve the Spirit. Kasi kapag kayan ay umayaw na sa iyo, matutuluyan kang mapunta sa kapanahan. Amen? Kung babaliwalain mo ang sinasabi niya, na pag nire-remind ka, uy, kapatid, mali yan. Uy, huwag kang pumunta doon. Ang papailan mo ka lang. Uy, huwag kang pumunta doon. Makakasagot ka lang ng mga chismis. Huwag kang pumunta doon. Walang bigas doon. Walang 20 pesos doon. Hindi pa lumapin. So, ayun. Ayuda. Sa banal na Espiritu siyang bibigay at gagabay sa atin sa buhay natin. They are full of the Spirit and life. Yun po ang salita ng Panginoon. No? Bibigay sa atin ang pangyarihan na malagpasan yung mga pagsubok, problema sa buhay, kung ano man yung kinakaharap mo, just listen to the Spirit. Kung ano pwede mo gawin. Amen?
Ephesians chapter 6 verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen? So, gaya ng sinabi kanina, yung salita ng Diyos, Word of God is like a hammer. No? Kaya nga, kailangan natin isuot yung helmet of salvation kasi minsan nauuntog tayo. Diba? Kung saan-saan ka kasi sumusong, kaya nauuntog ka. Para hindi ka mauntog, kailangan, kung hindi ka nasaktan, parang pagmumotor lang. Kailangan mo mag-helmet. Amen. Amen. Kasi hindi sa lahat ng oras, maganda yung lagay ng kalsada. Minsan, maganda naman yung kalsada, yung kasabay mo lang yung hindi. Diba? So, ayun. And the word of the Spirit, this is the word, the sword of the Spirit, yung panlaban natin kay Satanas. Kung wala kang tabak, o wala kang itak na dala, dapat may itak kang dala sa Espiritu. Kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ang panlaban mo, sabi ni Satanas, Yeah. subukan mo naman. Sabihin mo naman, the man is not directly included. Hindi ako nabubuhay. Kahit gutom ako, hindi ko kukunin yan. Kasi para yan sa iba. May nakalaan yan para dyan. Magbabasa na lang ako ng kayo. No? So, ayun. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ganun ka-talas yung salita. Amen. Amen. Powerful. Natatagos siya hanggang sa kaluturan ng puso.